Next lecturer, lecture number 3, ang kanyang ipipresent sa atin ay Ahkam al-Janaiz. So, janaza. So, pagkatapos ng buhay sa mundo, bawat isa ay kullu nafsin dha'iqatul maut. Makakaranas ng kamatayan. Ngayon naman ay kung ano ang ahkam, mga hatol sa janaza. No? At ang magpe-present po nito ay isa sa mga mahal nating ustad, sheikh, yung tatlo na yan na magkasunod, purong graduate yan sila sa Medina University, Saudi Arabia. Okay, so فلنتفضل فضيلتكم مشكورا يا شيخنا حبيبنا الفاضل الغالي الشيخ داود دييغو حياكم الله ويبارك فيك. تكبير تكبير الله اكبر. Dalawa lang yan, habibi. Dalawa lang yan. Alam mo na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وأسوة المؤمنين وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ating iukol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin siya ng walang katapusan. Pasalamatan natin siya at purihin ng tuloy-tuloy. Mga kapatid sa pananampalataya, mubarak sa inyong lahat. Bakit? Ha? Bakit ako nagmubarak sa inyo? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam na napakaswerte nyo lahat. Ha? Bakit? Dahil kayo ay binigyan ng tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na mapabilang sa mga Muslim na hindi magse-celebrate ng New Year. Kaya mubarak sa inyo. Ilan lang ang mga Muslim na nabigyan, pinadali ng Allah sa kanila ang bagay na iyon, na unawain, na yung gawain na iyon ay nakalipas na. Lalo sa atin, mga bagong yakap sa Islam. Minsan, naalala ko pa nga na gano'ng ka-big deal yun nung hindi pa ako Muslim. So, masabi sa inyo, nag-Muslim ako 17 years ago. Alhamdulillah. Matagal na. Pero ilan sa inyo ay maaaring nandoon pa rin yung idea ay baka pwede. Kahit bumati lang. Hindi. Kahit mano lang ng fireworks. Hindi. No? Alhamdulillah. May kain. Alhamdulillah, may pagkain naman dyan. Pag attendance mo agad, may iabot nga agad sa'yo yung sister, tapos mag-alala ka pa sa pagkain mo. So, hindi na, no? Masya Allah. So, alhamdulillah. Kaya, mubarak, no? Sa inyong lahat. At, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salamatan natin yung ating mga naunang guro na naunang
nagbigay ng paalala sa atin at sa topic pa lamang, kahit hindi ko narinig ay alam ko na yun ay punong-puno ng aral. Mula pa lang sa umpisa kay Ustad Jimizbar, alhamdulillah, ikaw ay kung sino yung mga sinusunod mo, minamahal mo dito sa dunya, ay sila din yung makakapiling mo sa kabilang buhay. So kung ang nananampalataya ay minamahal niya ang sunna, ang mga propeta, ang mga sahaba, ikaw ay titipunin din sa kabilang buhay doon. Amin. Di ba? At ang pangalawang topic ni Ustad Abdullah, barakallahu fihi, ay tungkol sa paghahanda sa kamatayan. Ang topic ko ay ahkamul janaiz or pwede natin sabihin na ahkamul janaza. Mga batas, anong itong literal na kahulugan nito? Ito ay mga batas patungkol sa paglilibing ng namatay. No? Pinili ko itong topic na ito kasi nakita ko na, alhamdulillah, by experience, nagawa na ko na ito. Pero nung nag-research na ako, parang bigla akong napaatras. Kasi yung isang libro patungkol sa ahkamul janaza kay Sheikh Albani, rahimahullah, alam nyo ko ilang page? 300 plus. So, hindi naman pwedeng talakayin natin. Pwede yon kung isang taon yung kukunin natin yon, di ba? Pero hindi pwede sa ganito. So, hanap ulit ako. Ahkamul Janaiz li Sheikh Uthaymin, rahimahullah. Alhamdulillah, may lumabas ulit. At alam nyo ko ilang page naman? 70 pages. Pwede ba talakayin natin dito rin ng 70 pages? Sa 45 minutes. Buti, clear. 45 minutes lang ako meron, Ustaz Mahmud. Ay, clear naman. Okay. So, alhamdulillah, meron tayong nakuha na ahkamul janaiz li Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. At napaikli niya ito sa 17 pages lamang. At kasama na dito yung naging topic ni Ustaz Abdullah. So, hindi ko na yung tatalakayin. So, mga kapatid, ang janaza, no? Bakit? Tingnan nyo ha. Kay Sheikh Albani, 300. Sheikh Uthaymin, 70 pages. Sa ibang ulama, iba pa. Ibig sabihin, ganoon kaseryoso ang topic ng pagtalakay sa kabilang buhay. No? Nangangahulugan iyon na ang buhay natin dito sa ito ay hindi magtatagal at hindi panghabang buhay. Lahat ng ito ay pansamantala lamang, lahat ng ito ay maglalaho, at ang pinaka huli natitirhan mo ay isang gawa sa lupa. Di ba? So, natural na dapat tayong mga Muslim ay pinaghahandaan ang bagay na ito. No? But, hindi ko maintindihan bakit merong mga brother, merong mga sister na ayaw gumawa ng last will. Ha? Kung alam mo pala kung gaano kaseryoso yung bagay na ito, bakit mo papahirapan yung mga kapatid mo na mag-aasikaso para sa gagawin sa'yo kapag ikaw ay binawian ng buhay? Hindi ko maunawaan yun. Ang gusto mo lagi ay makikipagdebate, makikipag-usap ng paiyakan ang mga kapatid mo sa Islam bago magawa namin yung karapatan mo. Halimbawa, kung ikaw ay bawian ng buhay. Di ba? So mga kapatid, ang usaping paghahanda sa taong namatay sa Islam, ito ay napakahalaga. Mas mahalaga pa ito sa lahat ng bagay na ginagawa mo ngayon. Dahil ito yung pinakahuling gagawin sa'yo. Kapag ikaw ay binawian na ng buhay. No? Kaya mga kapatid, alam ng bawat isa sa atin na bawat isa dito ay darat na ng kamatayan.
babae man o lalaki, bata man o matanda, may pinag-aralan man o wala, yung Muslim man o hindi, darating sa atin yung kamatayan. Kaya mga kapatid, ang paghahanda patungkol dito ay isa sa mga bagay na dapat alam mo bilang isang nananampalatayang Muslim. Okay? So inshallah ay ating unahin, tandaan nyo, sa Ahkamul Janaiz, ito ay ikot lamang sa ilang bagay. Una, pagpaligo dito. Pagpaligo. Pangalawa, yung takfin, yung pagbalot, no, sa namatay. Ano ang pangatlo? Pagdarasal doon sa namatay, at pang-apat ay yung pagbaba sa kanya sa hukay, at panglima ay yung pakikiramay sa pamilya ng namatayan. Lahat sa loob ng 45 minutes. Sabi niyo sa Muhammad, 45 minutes. Ano maigpit Nakita ko kanina gano'n siya kaano walang tawad. Walang tawad. Okay. Una sa lahat, ano ang hatol, ano ang hukom sa pagbuhugas, pagligo, at pagbalot sa namatay? Ito ay papasok sa lahat sa pinaka-general ruling na ano ba yung dapat gawin sa taong namatay, no? Ano ba yung pinaka-general rule? Ano yung pinaka-fatwa dito ng mga ulama? Ito ay papasok sa lahat sa fardun alal kifaya. Ano yung fardun kifaya? Sino magbibigay ng idea? Ano yung sinabing fardun kifaya? Ano ang pinagkaiba ng fardu ain sa fardu kifaya? Ang fardu ain ay ito ay obligadong pangsarili. Ibig sabihin, hindi ito tinatawag na obligadong sa tao per person or for every individual Muslim. Dapat alam niyo yung hukom na ito. Dapat ginagawa niyo yung lahat. Anong halimbawa nito? Tulad ng sala. Ito ay obligado sa bawat isa. Tulad ng fasting, tulad ng shahada, tulad ng hajj. Ito ay fardu ain, no? Kapag sinabing fardu kifaya, ito ay Ito ay obligadong sapat na sa iilan. Kapag ginawa na to ng ilang sa mga kamusliman, hindi na magkakasala yung iba. Pero kapag walang gumawa nito kahit ni isang Muslim, ano mangyayari? Lahat ng Muslim ay magkakasala. At iyon ang hatol sa saan? Sa Ahkamul Janaiz. Wait lang inayos ko lang yung lock ng cellphone ko kasi nasarado ka agad. Siguro. Yun. Okay na. So, naiintindihan niyo mga kapatid? Ibig sabihin, kapag merong namatay, dapat may a-action na kahit isang Muslim lamang. Kapag wala, magkakasalang lahat ng Muslim sa buong mundo. Dahil walang umaksyong kahit ni isang Muslim. Pero kung halimbawa may namatay, tapos may gumawa na ng karapatan niya, ibinigay na, gumawa ng paraan para mapalibing ito, so hindi na magkakasala ang lahat. Okay? Ibig sabihin, yung dadalo sa kanyang pagligo, sa kanyang paglibing, pagdasal, iyon ay may gantimpala siya at hindi na siya magkakasala pa. Okay.
Pangalawang dapat tandaan sa paghugas ng patay. Sino dapat ang magpaligo sa namatay? Pwede ba kung sino-sino na lamang? Una, ang kondisyon ay dapat Muslim ang gagawa ng pagpaligo. Tandaan yan ha. Wayanbaghi ay yakuna thiqatan aminan. Dapat mapagkakatiwalaan, dapat siya ay honest na tao. At marunong magtago ng sikreto. Sikreto saan? Sikreto nung kanyang hinugasan. Naalala ko, nung naghugas kami, ang pinakasinabi nung Amir, yung pinaka-leader ng paghuhugas doon sa isa nating kapatid, anumang ang makita nyo sa katawan na matay, itago mo sa sarili. Huwag mo sasabihin kahit kanino. So kaya kailangan aminan, no? Kailangan mapagkakatiwalaan. Dapat alam niya ang rulings sa paghuhugas ng namatay. Kapag ang namatay ay lalaki, so mga brother dapat ang magpaligo dito. Okay? Wala yajuzu lin-nisa tagsiluhu illa az-zawjah. Hindi pwedeng paliguan ang brother ng mga sister. Liban na lamang asawa ng brother. Is that clear? Yeah. At vice versa. Ang pwedeng magligo lamang sa sister mula sa mga brother ay asawa niya lamang. Asawa niya lamang lalaki. Kung wala, yung mga kasisteran. Okay? Yung mga kasisteran. Hindi kapatid. Asawa lang. Maliwanag yun? At kung ang namatay ay bata, duna, 7 sinin, at kapag ang namatay ay bata naman, wala pang 7 years old, pwede siyang paliguan ng lalaki at babae. Okay? So, nabanggit dito yung klase ng tubig. So, alam natin na dapat malinis yung tubig at mubah, hindi ninakaw yung tubig, no? So, magkano tagsilol, mate? So, alhamdulillah, nowadays ay meron namang mga lugar na talaga na inihanda para sa paliguan ng namatay, especially dito sa UAE. So, alhamdulillah, tayo ay nasa Muslim country. Hindi tayo mong problema kung paano ka ba huhugasan o sino yung maghuhugas sa'yo dahil alhamdulillah, nandito yung mga kapatiran sa Islam. Tapos, hindi ito masyadong kailangan yung mga dapat ihanda, no? So, pagpapaligo, meron dyan tinatawag na kafur. Ito yung mga uri ng mga fragrance, no? Herbal fragrances, no? Na ginagamit nila. So, kapag pupunta sa mga tulad dyan sa waterfront, yung mga nagtitinda ng mga tuyong dahon, alam nila yan kung babanggitin mo yung para sa patay. So, inihahanda yan, no? At meron ding yung pinaka-iniaad nung nagpaligo kami, yung bilog. Alkampor yun, no? Yung tawag doon. So, yun ay ihahanda. Yun ay dudurugin kasama yung sabon para sa pagpapaligo. Okay? Sifatut tagsil. Sinong gusto mong humiga dito? Ha? Wala, takot pala kayo eh. Huwag na. Susunod na lang inshallah. Baka sa subject nyo na felt, mas magandang talakayin nito na mayroon talagang nagpapatay-patayan? Hindi. Nag-demonstrate. No? Una sa lahat ay iangat ng naghuhugas yung ulo nung namatay hanggang sa parang papaupiin niya na ito. Diba? Ito yung katawan. Parang igaganyan niya ng konti. No? Bakit yun? Tapos, yung kaliwang kamay or kanang kamay
ay papadaanin niya saan? Sa tiyan nung namatay. Sa tiyan. No? Bakit yun? Dahil upang kung may kailangan man lumabas doon sa namatay ay lalabas na iyon lahat at yun sa lugar ng labasan ay patuloy yung pagbuhos ng tubig doon. Okay? So, ayun yung pinakaunang gawin. At ang pinakamir na naglilinis ng patay ay magbabalot ng tela sa kanyang kamay at yung lugar ng najis ay huhugasan niya iyon. Okay? Clear yun. At tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng tubig. Nag-umpisa na ba yung pagpaligo doon? Hindi pa. Hindi pa. Masyado ako excited. Hulugasan mo lahat. Handa mo lahat. Mahirap mo yung paliguan mo, tapos saka mo gagawin yun. Hindi pwede. No? Dapat, gawin mo muna yun, at tapos saka ka mag-umpisa ng pagpaligo. May pinakaunang dapat gawin bago gawin yung sinabi ko kanina. Ano yun? Ha? Hindi. Hindi. Huli na yun. Hindi. Ang pinakaunang dapat gawin, ito tandaan nyo ito. Katulad gano'n nyo natandaan yung pangalan nyo. Bago mo umpisahan lahat sa taong namatay, ay tatakluban mo muna yung aura niya. Hindi ko talaga binanggit. Para ma-emphasize ngayon. Aura, ito yung private parts mo. Okay? Mula pusod hanggang tuhod. So, pag lalaki at babae, sa babae, alam natin ang aura ng babae. At hindi yun issue ng lalaki. Kasi nga, maghuhugas naman sa babae ay mga babae. Hiliban lang sa asawa niya. So, ibig sabihin, kahit asawa niya, kung hindi man harangan yung bagay niya, kung mag-isa lang siya, walang problema. Asawa niya yun eh. Maliwanag. Pero kung may ibang kasama, kailangan takluban yung aura. Maliwanag. At isa yan sa ano yung tamang term? Pinaka-stricto yung naghuhugas. Minsan nga, nung naghuhugas kami, bubuhusan niya ng tubig, sabihin niya, tumalikod kayo. Di ba? Subhanallah. Tumalikod kayo. Subhanallah. Ganun kaganda yung Islam. Ganun kaganda yung Islam. Gaano pinapahalagahan yung pribadong parte ng katawan ng namatay. Subhanallah. Isipin yun. Ganoon kayo kamahal ng kapatid nyo kapag kayo ay binuhay ng buhay. Yung karapatan mo habang nabubuhay ay mas nagiging doble, triple kapag ikaw ay binuhay ng buhay. Kung gaano ka iniingatan, ay mas lalo kang iingatan kapag ikaw ay binuhay ng buhay. So, ganun yun. Ibig sabihin pala, lahat ng aspeto ng paghuhugas sa namatay ay never nakita yung aura ng namatay. Allah. Never. Subhanallah. Pero sa iba, subhanallah, tutusukin ka ng ganitong kalaki na karayong. Yes, nakita ko yan. Nung bata ako. Ako din nakita. Papasok ko yan sa tagiliran o sa harapan ng katawan mo, i-extract yung lahat ng mga natitirang dugo. Dahil iyon yung pinakaunang mabulok sa'yo. Iyon yung pinakaunang mangangamoy sa'yo kapag inilagay ka sa kabaong. Tapos na ba? Hindi. Kukunin lahat yung laman loob mo, bababad yun sa formalin, tapos ibabalik yun sa katawan mo. Wow. Return and exchange, no? So, gusto nyo yun, in a sense? Diba? Audu billah.
Nilagaan mo yung katawan mo, nung ikaw'y nabubuhay, Masya Allah, may pagluta tayon ka pa. Ha? Meron ka pang mga routine. Masya Allah. Skincare, meron ka pang, Masya Allah. Tapos nung namatay ka, hinayaan mo yung sarili mo na matusok ng karayo. Mag-isip tayo mga kapatid. Mag-isip tayo. Kaya ito'y panawagan. Mga balik Islam. Huwag kang maging kumpiyansa na sasabihin mo, okay naman sa mga kamag-anak ko. Ngayon nga, Muslim ako. Wala, hindi nila ako pinipigyan. Okay yan kasi buhay ka pa. Pero kapag ikaw ay namatay na, yung emosyon nila ay tumaas na sa pagkawala mo, sa palagay mo ba basta nila ibibigay yung katawan mo? Hindi. Yung nangyari sa isang brother, pina-expected namin, wala na mag-i-interfere. Kasi matagal na siya nag-Muslim, matagal na rin, hindi nakaka-uwi. Pero wala, meron pa rin nag-interfere. Pero anong ginawa natin paraan? Malibing ka agad. Alhamdulillah. Hindi ko concern yung sasabihin nila sa akin. Ang concern natin doon ay maibigay yung karapatan ng kapatid natin na sumusunod ng buhay. Ha? Kaya, mga balik Islam. Ha? Bakit ko ina-address ito sa inyo? Kasi mostly yung problema, doon sa inyo naman, sa atin. Ilan na yung naipalibing sa Pilipinas? Ilan na yung laging pinapanawagan ni Ustaz Ahmad Barcelon na pinuntahan na lang nila, nasa Ataul na, dinasalan na lang, dahil wala na. Mga kapatid, pumupo kayo ng aral doon. Huwag niyong hayaan yung katawan na ilalagaan mo, mashallah, may pagulutan tayong kaba, tapos hayaan mo lang mapunta sa mga non-Muslim. Wag. Wag na wag. Ngayon, tinatalakay natin ito para mas ma-appreciate mo. Masya Allah, ganun pala yung gagawin ng mga kapatid ko sa akin kapag ako'y bumay ng buhay. Ni aura ko ay hindi nila makikita. Tapos ayaw Okay. So, umpisa na yung pagligo sa patay. So, dapat yung magpapaligo dito ay mag-i-intention siya na huhugasan niya yung namatay. Katawan. Okay? Masatandaan nyo, social dito, na sa lahat-lahat ng pagpaligo mo ay dapat hindi nakikita yung aura. Kung itatagilid, dapat yung nakataklob sa kanya ay kapag tinagilid mo ay hindi makikita yung sa likuran. Kapag itatagilid mo siya, dapat ganun din. So, dapat crucial, no? Alaga yung pagpaligo dito. Hindi tayo masyadong magdidetalye dahil kung pinakamainam dito para ma-experience nyo, alam nyo yung gagawin sa pagpaligo dito ay kapag may pagkakataon kayo na magpaligo, gawin nyo. Gawin nyo mga bro. Dahil balang araw, ikaw maghuhugas sa asawa mo, sa pamilya mo. Ikaw yung amir. No? At ganoon din sa mga sister. So sa pagpaligo, dahan-dahan ang pagpunas dito. Tapos sa mga private parts ay lagi maglalagay ng gloves, no? Yung pinaka magpapaligo sa kanya. At tapos yan, yung sa kilikili, sa may tenga, sa lahat ng parte ng katawan. At tapos, yung sidir ay ito yung uri ng medical fragrance na ginagamit. So, gagamitin iyon at ilalagay yun sa namatay. Kung ang pagpaligo mo nung una pa lamang
ay talagang nalinis na lahat, okay na iyon. Okay? Nagawa mo na yung obligado. Pero ang pinakasunna ay hugasan ang namatay, paliguan ang namatay ng 3 beses. Kung talagang marami pa rin mga dugo, may mga ganong cases. Tumapit na yung dugo, may mga ganon, di ba? So, kailangan kung hanggang 7 beses, umabot pa ng 7 beses. Okay? Ganon sa ruling sa pagpaligo ng namatay. Anong dapat gawin sa namatay na pagkatapos siyang hugasan o paliguan? So, aayusin yung ibabalot sa kanya at kung pwedeng itrim yung kanyang bigote ay itrim. Kung sobrang haba ng kuko ay pwedeng putulin. Okay? At kung meron mang sobrang yung balahibo sa kilikili ay pwede rin itong alisin, ahitin, no? Ito siya ako. At sa babae naman ay yung kanyang buhok, siyempre sa mga sister ito, ay i-prepare yung papunta sa kanyang likod, parang pupuyodan dito. Okay? 10. May tanong dito. Ano daw dapat gawin sa namatay na hindi kayang paliguan? Kailan mangyayari yun? Very good. Nasunog or maaaring namatay sa ketong. Yes, may mga ganun. Majdum. Yung mga nakakahawang sakit. Yung time na hindi mo siya pwedeng paliguan. Anong gagawin? Ang sabi ng mga ulama ay gagawan, parang itatayamum mo siya. Alam niyo yung tayamum? Okay. Paano yun? Pero ang gagawin niya nagpapaligo ay kukuha siya ng tela o gloves sa kanyang kamay, kukuha siya ng alikabok at bismillah, punasan niya yung muka, no? At yung kamay ng namatay. Okay? Kung pwedeng paliguan, yung ibang parte, paliguan. Pero yung parte na hindi pwedeng paliguan ay itayamum. Yun ang sabi ng mga ulama natin. Okay? Ano ang sunnah naman sa taong nagpaligo? Maligo siya. Maligo siya pagkatapos niyang paliguan ng isang namatay. Hindi naman siya wajib, pero mas mainam ikaw ay maligo after mong magpaligo ng namatay. Alhamdulillah, tapos tayo sa paghuhugas, sa pagpaligo, dumako tayo sa pagbalot. Tagfin, no? Tagfin to, ha? Sifatul kafan. Ano daw ang dapat ibalot sa namatay? Dapat ito ay satiran. Ibig sabihin, matatakluban niya ng maayos yung katawan ng namatay at dapat pinakasunna ito ay puting tela. Ang sunna sa pagbalot ng lalaki ay ilan? 3. 3 balot. Okay? At sa babae, ilan? 3. Ha? Sunna sa babae ay 5 ang ibabalot sa kanya. Kasama na doon yung izar, yung idadamit sa kanya, yung khimar na ilalagay sa kanyang muka at sa kanyang ulo. At kung ang namatay naman ay bata, ilan? Sapat na ang isang tela o isang balot. So sa pagbalot, alhamdulillah, ito ay madali lamang. Mas madali yun actually. Pero mashallah, yung last, meron silang sasalullah, ang galing nung ano na yun, nung pambuhat na yun.
I-attach lang both side. Pagbuhat mo, tanggalin mo lang din, buksan mo lang, malalaglag na yung katawan. At di ko alam saan sila nakakuha ng sad sa Yahya. At napakagandang meron nun sa Pilipinas. Kasi napakaganda. Kasi touchable siya, tapos napakabilis niyang maalis. Napaka-friendly gamitin. Tapos ang tibay niya. 4 na kami nagbuhat nun, nailipat na namin, tinanggal namin yung mga lock, nandun na kaagad ulit sa higaan. Ibig sabihin, dito hinugasan, dito yung kafan, yung mga pambalot. So, naihanda na nila yan. Di ba? Tapos, ililipat mo lang ng mabilisan. Ganun. In an instant. Masya Allah. Kaya maganda yun. Yung, di ko alam anong pangalan actually nun. Masya Allah. Ganun kabilis. Tapos, babalutin ang lalaki ng 3 beses at ang babae ng 5 beses. Yes. Pag bata ay isang adan yun? Ano masjid? Tapos, sa babae ay 5 balot, kasama na yung mga kasuotan niya, tapos yung khimar niya, at siya ay babalutin ng kasama na yung 2 pambalot. Ibig sabihin, pinaka 2 balot sa kanya dahil meron ng inilagay sa kanya nung una pa lamang. Okay? So, ayun ay pagkatapos ng maligo, pagkatapos balutin, so, dadasalan na. Okay? So, ang hukom din ng dasal ay, ito ay fardu kifaya din. Pero may binanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith at banggitin natin, sinabi ng Propeta Muhammad, man shahida al-janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Wa man shahadaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithl jabalain al-'azimatain. Sa ibang riwaya, katulad ng Jabal Uhud. No? Sino man daw ang sumaksi, no, sa janaza ng isang namatay hanggang sa matapos yung sala, ibig sabihin ang ginawa niya lang ay nagsalang siya doon. No? Meron na siyang isang qirat ng gantimpala. Okay? Sabihin, isang malaki ng bundok, isang damakmak na kabutihan. No? Pero kung ang ginawa nung wala ang mic. Pero kung nawala yung mic, anong gagawin natin? Wala. Pero kung ang ginawa nung brother, pagkatapos ng sala, ay tumulong din siya sa paglilibing nito o sumaksi siya hanggang sa mailibing yung namatay, ay meron na siyang 2 kiratan. No. Ibig sabihin, 2 bundok na napakalaki. Kasi tinanong ng mga sahaba, ano daw yung kiratan? Tinanong ng mga sahaba. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mithlal jabalaini 'azimain. Subhanallah. Ito ay katulad ng napakalaking bundok. Subhanallah. Ganon kabilis makakamit ng malalaking gantimpala sa Islam. Isipin mo yun, nagsala ka. Tapos sinaksihan mo yung paglibing. Automatic, meron kang 2 bundok ng kabutihan. Ang mga syurut nito ay syurut din ng tulad ng pagsasala. Tulad ng niya, nandun yung istiqbalul qibla, harap ng qibla, dapat satrul awra. So, kasama yun. Tutulad nung sa pagsasala natin. Dapat nandun din yung kondisyon pagsasala ng salatul janaza. Okay, ito ay magandang maalaman ninyo. Para sa susunod, punta kayo sa mga lugar, biglang sasabihin, may pagsasalasan na matay. Ang problema, hindi mo alam gagawin mo. No? Merong iba, hindi alam paano magsala ng salatul janaza. Alam niya paano magtahajjud, alam niya paano magtarawih, alam niya magsunna. Pero yung 4 na takbirat sa salatul janaza, hindi niya alam. O ganun.
Yung salangan na memorize mo, yung salatul janaza, hindi mo ma-memorize. So, dapat mas ma-memorize mo. Okay? Paano yun? So, ang sabi, kapag sa sala ng janaza, kapag ang namatay ay lalaki, ang imam ay tatayo sa bandang dibdib ng namatay. Lalaki. Kapag sa babae, sa gitna ng babae. At ang mga ma'mum ay sa likod ng imam. Okay? Yusannu ja'lahum salatatu sufuf. Ang sunna ay 3 linya. No? So, ang unang gagawin sa salatul janaza, makinig mabuti. Magtakbir ka, Allahu Akbar. Ano nga sabihin mo pagkatapos ng takbir na yon? Mag-isti'ada ka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kasi ang sabi dito, yata'awad ba'da takbir mubashara. So, Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. So, hindi ka magsasabi ng istiftah. Para ba yung istiftah sa salah? Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Tapos, pagkatapos mong mag-isti'ada, ikaw ay mag-bibismillah. Bismillah, at magbabasa ka na ng Fatiha. Okay? Pagbasa mo ng Fatiha, yun lang. Tapos, magtatakbir ka ulit. Okay? 5 minutes. Grabe. Nakailang takbir na tayo? 2 na. Pangalawang takbir, magsalawat ka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng binabanggit mo sa sala. Okay? Okay na. Tapos, after ng salawat, magtakbir ka ulit. Allahu Akbar. Nakailan na? 3. At doon ka na magdudua para sa namatay at para sa mga kamusliman. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa ghaibina. So, merong sunna na dua para dyan. Mas mainam ay memorize mo yun. Natapos, magdudua ka para sa namatay na nawa ay maging hardin ng paraiso, mula sa hardin ng paraiso ang kanyang libingan. And then, pagkatapos ay, tatakbir ulit, tatahimik ka ng konti, at magsasalam ka ng 1 beses. Assalamualaikum wa rahmatullah. Tapos na yung sala. Okay? At pagkatapos ng sala ay bubuhatin na yung namatay. Okay? Sunnah ang ittiba'ul janaza. Sunnah na sundan na ito. Kahit hindi kang makabuhat doon, pero pinakasunna ay makasunod ka dito at tasyi'uha ila kabriha at sundan mo ito hanggang sa maihatid sa kanyang hukay, sa kanyang libingan. Huwag nating sabihin palagi na yun hatid siya sa kanyang huling hantungan. Mali yun. Mali yun. Hindi yun ang huling hantungan natin. Meron pang kabilang buhay. Meron pang, marami pa tayong pagdadaanan. Actually, first stage lamang yun. First stage lamang yung pagbaba sa libingan. Sunna na palalimin ang hukay para sa namatay at pagkatapos ay yuwaddaw maytaw bilahdihi fi shikil ayman mustaqbil qibla. So ilalagay ang namatay sa kanyang right side na dapat pagbangon niya ay nakaharap siya sa qibla. Okay? Tapos pag itabon na yung mga lupa, sunna na lagyan ng anumang palatandaan doon sa anumang bato, doon sa hindi lapida ha. Hindi lapida. Ha? Hindi lapida. Bato lang, tanda na mayroong naman. Dito sa mga libingan dito, alhamdulillah, mayroong simple lang na semento, tapos code number lang. Okay? Walang RIP. Anong RIP? Ha? Hindi natin alam ano yung ginawa niya at tatanungin pa din siya ng mga malaika. Okay? So, iyon, pagdating
sa ilang ahkamul janaiz. Kabilang sa ahkamul janaiz, mga kapatid, ang mga babae ay hindi tinatagubilin sa kanila na pumasok sa libingan lalo kapag nandun yung niyaha. Lalo kapag nandun yung pagsisigaw, yung pag-hysterical, bakit nawala ka na, dapat ako na lang. Hindi, hindi pwede yun. Hindi pwede yung sex love. At sinabi lang yun, pero after nun, wala na yung makakamubon na yun, tapos mag-aasawa na ulit. Wawa ka na. Ha? Muntik masabi si Ustad Mahmud. Pero, ang sinasabi natin dito, hindi advisable sa babae na magbisita sa libingan. Okay? Sa mga kalalakihan, walang problema dahil ito ay pinag-utos ng Propeta Muhammad SAW dahil pinapaalala nito para sa inyo ang kamatayan. Okay? Isa yun sa mga ahkamul janaiz na nawa ay nakapulutan natin ng aral, mga kapatid. Actually, napaka-summarize lang noon. Na ano lang natin, na daanan natin. Marami tayong nilampasan na ibang part. So, hanggang dito na lang, insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullah kullu khair. Nawa ay ibilang tayo sa mga kamusliman na magkakaroon ng mabuting katapusan. Amin. At nawa ay dagdagan ng ating pangunawa at kaalaman sa ating relihiyon, lalong-lalo na sa mga bagay na magbibigay pakinabang sa atin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair. Syekh Dawud Digo. Barakallahu fikum. Syekh, before kayo umalis sa panyo, isang malupit na tanong. Sino nakasagot kanina, ladies, no? Brothers. Dahil lalaki kayo, dalawang tanong. Okay? Pero isang premyo lang. Pero siyempre mo lang, siyempre. Siyempre mo lang. Unang tanong, ano ang hatol sa pagdarasal sa namatay? At ilang topic ang kinakailangan para sa pagtalakay sa usaping paglibing sa namatay? Ilang topic yung pinaka-main? Ahmad. Bismillah, bro. Anong batas? Salam. Kung meron po tayong Limang hatol? limang proseso. Okay. Limang topic. Sa proseso ka muna. Sige. Bismillah. Ang topic, paghuhugas, pagbabalot, pagdarasal, paglibing, at pakikiramay sa namatay. Very good. Very good. Yung hatol. Yung hatol? Ang hapon po ay pag ang lalaki namatay, ang imam na magsasala ay nasa kanyang kanang bibig. Hindi. Yung hatol, yung okay na. Bismillah, insyaAllah. Study to be para sa kanya. Bro, punta ka dito, bro. Congratulations, 100 dirhams. Let's look God. Yung nagtanong, wala? Ay,